Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, pitsa 8 sa buwan sa Hulyo 2024. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento nga ato makauban karong taod-taod. Ako niyang alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar o banimi sa tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot as tong weather update di kas pag-asa maktan ato dayong unahon pagpadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, new track oval, minor damage spotted. Sa Super Balita sa Sunstar, duha nakaplagan nga patay na. Sa The Freeman, price monitoring to shield palaro delegations. Sa Banat News, sa The Freeman, milaban sa anak gipatay, gidapatan sa suspek ang batanon. Sa Philippine Daily Inquirer, Pampanga couple slay, 2 ex-cops held on gun wraps. Sa Philippine Star, Alice Guo to skip Senate probe anew. Sa Manila Bulletin, AFP adopts new resupply mission plan in West Philippine Sea. Ug sa Tempo, keep on pushing. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik kay Lunes man ron, mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, For your internet
Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fine. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu, Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine. so great and affordable for you to enjoy. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Ako si Attorney John Destacamento, may makig-uban o ba akong partner Malu Inocando Tabar karong adlaw unya atong naisgutan kaganina nga since Monday karon magisgot-hisgot tapan sa dili pa. Ana sa tong linya ang weather specialist gikan sa Pag-asa Visayas, Sir Jomer Eclarino. Good morning, sir. Yes sir, good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. So ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko kaday nakaapekto sa silangan bahin sa Luzon ug sa Visayas. Atong weather condition karong adlaw sa may Central Visayas, lakip ng probinsya sa Cebu, makasinati ng panig sa mga panganuron nito na sa madag-umo na kalangitan or generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan o kini mga localized thunderstorms. Padahin ta mag-monitor sa itong mga issue ng mga thunderstorm advisories, magdalaki ng light to moderate with occasional heavy rains but in short duration or less than 2 hours o delikado atong mga flash floods or landslide prone areas. Hininga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o kadagatan, malinawan nga to na sa kasarangan ng pagbalot. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo salap alas 6 G sa hapon, dagat mo hunas alas 9:18 karong buntag o mutaob sa alas 11:55 sa udto. Philippine Standard Time alas 8:19 sa buntag gikan diri sa Mactan, aga sa Visayas. DOST Jomer Eclarino.
Dagang salamat Sir Jomar Aclarino og maayong buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. So medyo na yung mga pag-uwan-uwan ron pero wala kay ko na bunga to kay murag ikaw may unang nauwanan. Pagdayon yung gikan. So good yun na yung uwan. Manungog yun ang uwan. Oy, nigawas na sa to. Ato na yung kanan, be, patilawag uwan, be. So, wala man ka nabasa. Wala pa kay hinay-hinay naman tong kumpa ni Sir Jomer, mga patak-patak na mga pag-uwan. Ang pag-ari na diri nga sa Cebu City side ni init ra magkalit. Kapaet di ay. So, basig later pa dahil mo umuwan diri, no? Mao na basta kuan classmate man gud mong Dennis Tabar ka ng mga allergic kayo mag four wheel ba kay traffic ko no dire ko na maabot so ang ending basta padung uli okay ra ko no mauwanan basta padung uli okay muna magantos lang sa ami og kuan sakay sa mong kabayo di ba ay anita sa atong paghisgot-hisgot attorney murag taud-taud naman to nato na hisgotan no kani adto katong mga nigawas ba nga peke nga PWD ID. Nanasay. So, makaingon to naunsa naman katuod to murag basig na nga nakalimtan unsa ba ka ha pero abi na kog nakalimtan pero wa di ay nakanumdum daig gihapon si Konsehal James Anthony Cuenco kay nipadayag naman siya kanang mga frustration ko no labi pa sa witnesses nga katong nitingo gani kabahin aning mga maong issue so niingon siya yang gipadangat nga medyo nasagmuyo na ang mga kuan ang mga nasagmuyo na ang mga witness aning maong investigasyon kabahin din sa gitumbok nga pangurakot sud sa Cebu City Hall involving aning mga unauthorized nga pagprinta o pagpamaligya sa mga ID sa PWD. So si City Councilor James Cuenco mitumbok nga kining persistent ang iyang giingon na persistent delays in scheduling as a barrier for to justice for residents. So schedule ra day ang problema. Unya maunang di pa gyud ta makalihok aning maong investigasyon gitumbok ni Konsehal Cuenco nga kini kunong mga prolonged delay. So di ni siya ordinaryong delay lang ha kay delay na gani na delay pag yun prolonged delays. Okay. Nibuto to partner mga May pa man to. Taod na. Nya prolonged delays in city legal proceedings have left witnesses and their testimonies in limbo. Kay naamang gyud ko ni witness attorney ni execute og affidavit pero ang pag-interrogate nila uban sa suspect nga himuon sa city legal wa man kunoy update. Nadilatar. Di man kuno nadilatar wa gyud gihimo. Kay way update dili magtugma og schedule so naman na ang taon mo diyan sa Cebu diba nalibugan ako so di magtugma ilang schedule attorney kasi lain-lain is like time zone unsa man ka ha ana siguro na sa Singapore like city of Cebu mao ko na ang nakalangay nga nawag tangag gana og justify ang witnesses iyang gipadangat nga kini kunong emotional toll on witnesses and how prolonged delays have sapped their morale and hope. Sana emotional toll nga naman ang na emotional toll magid ang mga witnesses partner kay I think I would understand kay I have a feeling ang kining witness taga City Hall ra pod. Okay. So makuan sad siguro sila ba? Pero ang last ani nga update if I recall it right was niingon si acting Cebu City Mayor Alvin Garcia nga dili kayo to siya priority nga investigation. Well, iyang gi-orderan nga pa-investigate but I did not sense nga murag naa siya sense of urgency. Because matod pa niya gamay raman kuno ka mga kuan murag dili in anak ka baga nga problema dili in anak ka seryoso nga problema ba kay kanang ang involved ra kuno kay gamay ra nga tawo gamay ra nga mga IDs. Pero to me no acting Mayor Raymond Alvin Garcia bisag unsa pa na kagamay corruption is still corruption. Pagpamakak is still pagpamakak. Pagpangawat is still pagpangawat. So, bisag unsa pa na kagamay, asam day magsugod ang dinagko. Sa gamay. Ang dinagko nga pagpamakak, ang dinagko nga pangmaniobra og mga dokumento sa publiko, anam na magsugod sa ginagmay. Sakto na partner no. So, even if pila ra ka tawo ang involved, dili sa ta makaingon nga just because that's the case. I really agree with you partner kay
naa pa may ubang mga areas or opportunities diha sa City Hall nga pwede sad ma-take advantage sa ubang tao, and imong ipakita nga seryoso ka sa imong pag-fight ani by sampulan yun nimo bisan pag-usa or duha ra na ka tawo, then it reflects on you in your kining campaign for transparency and accountability. Yeah, and what message would it give sa uban nga mga kiriwan di kamot o ba mga kawatan, di ba? That they can get away with it. Pwede ra gyud ay kay katubitaw si kuan, pero basin sad hang ako sa makuyawan ana mao di lang kay nato imbestigaron kay basig nakabenepisyo pud mo. Basig na pud mo yung mga nahatagang mga friends. Grabe. Kay mo ba to kung nadunggan nanam kunoy pangan? Nakadungog ko sa katungpangan unya kanang naara sa day kuno sa lig-on nga opisina, so unsa man di lang nato hilabtan. Unsa balik ko unsa man nga message atong mahatag in town. Di ba? So murag lahi ra kanang dili pud maayo. Unya kiniron for the city councilor to be the one pa to advise the city legal department nga i-prioritize ang diligent pursuit of the investigation. Unsam gyud kadaghan ang giimbestigar sa city legal. Nga di man makatutok ana, di ba? This is in-house nga problema. Yes. And ang reason nga gisite is quite flimsy, an excuse nga wala lay schedule, because unsa man day na unsa man nakadaghan di ang gipang-book diha nga mga investigaronon the city legal office. So so far wala man ta gani nabasahan nga nanggawas ng mga dagko nga gipang-investigate sa city legal office, or except sa ilaha sigurong trabaho anang pag-fight sa kaso ni Mayor Michael Maritima, Roma. no? Sa kumpanya Maritima o kana ay na busy sa day sila to. Busy sa sila. Pero suspended man ang mayor, so di na kayo mo tantong busy, wala naman may gipang away, wala naman may gipang gukod, wala naman may gipang file notice, kani siguro matutukan na siguro ni kay pila pa day ka 2,000 nga 4,000 pesos kada tao, kada ID, ang angayang mulugwa para makaingon mo nga angayan na ning tutukan. Diba? Kana we hope nga murag mo hatagan nagpagpakabana sa ato ang mga city legal officers diha sa City Hall, partner. Pero kani ganahan ko ani kay murag na pungot na sad siguro ni Consel point ko. Ningon siya nga doon na kuno siya lista of the underlings involved in the scheme, and he intends to summon them for an executive session to provide explanations and ultimately disclose the mastermind behind the corruption. Pero ako mo hangyo siguro ko pwede raman siguro nagdili executive session konsehal kay kung executive session man gud kamo mura. Pwede ra ibalanda na diha online bitaw na inyong session para madunggan sa mga tao kay tinuod unfair man. Wa maguta kay baw kung kaning uban nga nanguan ani nang lukat ani na malit ani ang uban lahi raman, ang uban gara raman gyud aron ingnon na ID, ang uban para libre parking. Ang uban para maka-discount. Pero kasagaran ana gyud magmoingon ka ang purpose gid na discount sa tambal, discount sa maintenance. Unya ang uban kanang grabe gyud og kanang problema financial assistance. Unya uroyog ang kanang uban din nga na malit ana bawi na kay investment to. Yung maingon kag 2,000, 4,000, bisag 5,000 palit ka, pero every month magdawat po day kag financial assistance. Tinuod. So dakog igo ang investment mao siguro nang nag-feasibility study jud ning mga mga involved ani nga scheme. Pero kuan ba na attorney ang usahay ang gaba sa Ginoo dugay pa man kay makit-an kana mo yung kag kamo din ng mga nanikas, maayintag ka ng makuan mo, unsa inyong gibutang din ang sakit, matinuod, uroy, anak mo ng uban, ayaw pagkuan kay matinuod na, di ba? Mag-wish ko kag will ill sa imong isig kataw. Pero mao lagi ni ipasupinahan nila, pero pamanto na palabang tong ordinansahon ni Councilor Mary Ann nga atong iyang gi-revive sa una nga pwede na nato makumpel ang mga testigos nga mo appear diha sa city council hearings. So mo na igor sa maingon amo nang isnab busy ko wa koy time ana. So diba or maingon ang opisina sa mayor nga ayaw na gato ha. So ang sakto ra jud ato is file lang jud og kaso unta to, investigahon, file kaso.
if after investigation dunay basis. Bitaw, pwede raman sad. Kanang filing na lang nagkaso nga to sa ombudsman dito para si the scatter. Ay, hindi na ba na maing scatter ang dagag na nga ungo. Makitang katag ba? Pwede mo sad gani anybody mo to propyo. Di ba? Anonymous. Sa kinsa nga taga file Cebu na lang. City. Pero kana kita tong kanang nahibaw-an sa mga pangan ug ubang mga detalye. Okay. Okay, unya. Okay. Break sa data. Okay. Balik mi, human sa pipila ka pahinumdum niya sa among pagbalik mga updates kabahin sa palaro dinhi sa ato. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus.
deadline for registration is June 30, 2024. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Welcome back sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Unya sa pagpadayon sa atong pagisgot-hisgot, arita sa latest sa nga development sa palarong pambansa hosting sa Cebu City. Nya sa pagbasa ni partner Malu ganina sa mga headlines, usa sa headlines sa Sunstar Cebu, mao ang minor damage kuno quote unquote minor damage nga nakit-an diha sa track oval sa bag-o lang giinagurahan nga Cebu City Sports Center nga maoy main venue sa palarong pambansa 2024. But po pa ni partner ganina, minor damage is still damage. Nga naman nga murag koan, murag I don't know but sige, okay, minor damage, pero what's ba impact ana niya? What kind of welcome are we giving kanang mga bisita dinhis atua niya? Yes, so matud pa sa report partner nga doon na kunoy bubbling nga nakita diha sa rubberized track oval, which was believed to have been caused by the rain kuno. So in fairness, ilang gi-blame ang rain because of the bubbling. I'm not sure if this is something normal sa mga track oval nga inani ba ma-experience the rain, kay daghan man tag mga track oval around the country or even sa ubang nasod umta nakabalita nga magbubble niya may ana dahil sa ana pagkabagyo. Diba? Oo. So mao ni nga gi-ordera na ni acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang kontraktor nga kinahanglang atimanon i-repair as soon as possible because nakita na to ganina nga obvious man kuno, makita man gyud nga dunay murag dunay part sa track oval nga murag ni although minor sa jud siya but naay pa murag niliki ba na siya or naunsa na siya. So unfortunately this afternoon naman siguro partner ang opening sa palarong pambansa, pero ato tan-awon later on sa report sa ato ang reporter sa CCTN News Department later. Ay ano day sige yan. Di ba nakalitan yun. Okay. Ato sa dawato na yang update karon kay murag niya nas tong linya alang sad sa update sa unsay mga mahitabo sa umaabot ka mga adlaw kay nangandam na ra ba ni siya sa iyang uniform. Abi mo murag athlete. So niya tong linya ron atong dawaton ang palaro updates gikan ni Gian Navarro. Gian, may buntag. May butag Mamalu, Attorney John, bisan pa man sa mga nasugatan ka mga problema sa venue sa Cebu City Sports Center. Nagpada ni noon ng subsob na pagpangandam sa Department of Education ingon man ng Cebu City Government alang nasa hingpit ka pagsugod sa palarong pambansa 2024 ugmang adlaw. Yatangan na sa tanan ng hingpit kapag bukas karong Hulyo 9 alas 5 sa hapon diin pagatambungan kini sa mga dagkong opisyal sa nasod sa pinasama na lang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang na usab si outgoing Education Secretary Vice President Sara Duterte ug incoming Education Secretary Senator Sonny Angara ug ubang mga national key officials. Present usab ang mga local officials sa yari sa Subo, pinanguluhan nilang acting Mayor Raymond Alvin Garcia o Gobernador Gwendolyn Garcia. Inungdan nga hugot ka seguridad ang gipatuman sa mga otoridad sa palibot sa Cebu City Sports Complex samtang subsob na ang pagpangandam sa mismong stage o ang venue alang sa opening ceremony sa Palaro 2024. Diin, midagsa na nga rin sa Sugbo ang mabot sa 25,000 ka mga bisita. Ikan sa managlaing bahin sa naso diin, naglangko kini sa mga atleta, coaches and staff, ingon man masakop sa ilang pamilya. Nagpadayon ang mga pre-palaro activities. Gani kagahapon, giisa na ang mga flags sa mga delegado dito sa SRP ug nagpadayon ang mga pre-palaro activities sa manalang sa conferences ug refreshers sa mga coaches ug staff. Samtang giabi-abi usab sa mga magtutudlo ang mga delegadong kasamtangang nagpuyo sa mga billeting quarter sa Dakbayan sa Sugbo ug sa
sa mga kasikbit nga lugar. Samtang padayon usab ang pagbantay-bansay sa managlaing mga pambato gikan sa managlaing nga mga sporting activities. Mamalo, Attorney John. Iyan, kumusta man That's sad correct, ang mga kapuy-an sa ato ang mga delegate sa palaro? Sa atong pagsubay sa managlaing mga eskwelahan na Mamalo, it seems nga grabe ang ilahang nga pag-abi-abi ngadto sa mga delegado. Kung sa diyang nilabay ta sa pipila ka mga eskwelahan, sa entrada pa lang, grabe na ang pa-welcome ngadto sa mga delegado. Sanglit ang mga eskwelahan, itasan man tuod sa DepEd nga kinahanglan hatagan og warm welcome ngadto sa mga delegado gikan sa managlahing bahin sa Pilipinas. Gani sa pag-abot pa lang sa airport o sa mga pantalan, sa nanglabay nga mga adlaw, grabe na ang pa-welcome sa mga taga-dakbayan sa Tugbo ngadto sa ato ang mga pambato. And not only usab sa mga eskwelahan, not only usab sa mga billeting quarters, ingon man sa mga entry ports, even some establishments, grabe usab ang ilahang nga pag-abi-abi ngadto sa mga atleta o ubang mga delegado. Yes, nakakita ko na to giyan sa katong post sa Lahog Elementary School nga murag ni transform gyud kay ito nindot kaayo nila pagka-decorate, pagka-design ang ilang eskwelahan para sa contingent gikan sa Caraga region. Nakakita ko nga ni viral jud to ang ilahang mga designs. Anya balik ko natong imong nahisgutan nga expected visitors sila si President Bongbong Marcos, si outgoing DepEd Secretary Sara Duterte o si incoming DepEd Secretary Senator Sonny Angara. So asa ni sila nato, asa maka-expect nga makita ni silang tulo giyan? Attorney John, expected na to nga makita na sila sa giandam nga VIP area kay dunay probably the middle area sa Cebu City Sports Complex. During the opening program yung pasabot. During the opening ceremony sa Palarong Pambansa, diyan ay may mutang ang mga VIPs. Giyan kanang magkuyog sila in one program, the outgoing DepEd Secretary, the incoming DepEd Secretary, and the President? Yes, magkuyog na sila Mamalo during the opening ceremonies. And aside sa mag-speech, si Presidente Marcos, lauman usab nga mag-speech usab si outgoing Education Secretary Sara Duterte. Tagsa-tagsa sila mo padangat sa ilahang mga mensahe ngadto sa mga delegado nunod sa pagsugod sa palaro ugma sa hapon. Giyan, wala ko nakadungog or basig na sayop lang ko, pero wala ko nakadungog nga nag-mention kag pa nga ni Mayor Michael Rama. Wala siya giimbitar basab sa opening? Sa nanglabay ng mga adlaw, gibutyag naman usab ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga hingpit na lang gi-invite si suspended Mayor Mike Rama to attend the opening ceremony sa Palarong Pambansa. But we have to know kung kutubra ba gyud diha ang iyahang presensya or basin mo speech na sila o gakalit manay ato ang pag-aatangan ugmang adlaw Mamalo at John. Gawas aning maong mga personalities giyan kinsa pay expected considering daghang delegates and aside sa delegates daghang ginikanan unya nagkaduol na sad ang midterm elections nga maugyoy ka ng paborito kaayong bisitahon sa mga potential candidates and re-electionists. Duna ba sa ilaing mga names nga nahibaw-an ninyo nga mo bisita sab dinhi sa atua? Okay, base sa gihatag natong impormasyon gikan sa tinubdan, dunay uban pang mga expected guests sama ni DILG Secretary Benjamin Abalos, present usab ang chairman sa Philippine Sports Commission nga si Chairman Richard Bachman o ang Special Assistant to the President si Secretary Antonio Lagdameo Jr. And kung kinsaman ang adunay kung kinsaman ang uban pa mga politiko nga manambong sa Palarong Pambansa, manay ato ang pagabantayan o mga adlaw. And syempre, kung isgutan ng mga local officials, aside nilang Acting Mayor Garcia o Governor Garcia, na usab ang mga pipila ka mga provincial o local government officials aron mo saksi sa maong makasaysayanon nga opening ceremonies ug masahapon. How about Speaker Martin Romualdez? Wala man tuod na kabutang sa listahan sa mga other
mani ato ang pagabantayan kung anaa baka siya og mga adlaw mamalo. Unya giyan dunay ingon ka nga makasaysayanon kining palarong pambansa nga hosting sa Cebu City no, because it's been pila na gani ka tuig since the last hosting giyan. 30 years, Attorney John. 30 years. So kaning what will make this hosting now memorable, or unsa may mga innovations nga gi-introduce sa mga organizers para mahimong mas makasaysayanon ang palaro this time, na ako'y nadunggan nga murag for the first time na ay duha ka mga bag-o nga contingents aside sa katong the usual regions na yung mga napuno niya dayon from top 3 gold, bronze o silver, murag top 5 ang ilang award during the competition per game or per sport. Unsa pay mga lain nga mga exciting innovations sa palarong pambansa 2024 giyan. Okay, murag nawa si Gian atong suwayan og tawag partner kay nidaga na siguro sa uban. Nagtanaw pa ni. Tato lang sa pasalamatan si Gian sa iyahang update no. Gusto sad unta ko mahibaw kung unsay mga daan nga angay likayan kay for sure when the president is here and the vice president is here, traffic will also be very much present on the streets, especially sa area kung asa sila magstay no, or asa sila expected to make speeches kay kanang mga ingon ana are always security concerns. Yes. Yeah. Kay bawo sa taas sa tamuagi partner kay basig mo ato na chat na sad ko sa imo nga traffic ng partner dili na uwan. Importante kay na kay tinuod labi pag dunay mga nagdali or kanang di kay bawo ba, it's very important nga mga anang panahon maglikay na lang gyud ug unsa sad nang orasa gyud kay for sure kung maingon kag alas 4 aw alauna pa lang ilak na ng mga kuan. So atong balikan si Gia no, kay ni signal naman si Buknoy, batang ama. Si Leofil. Gian, ang balikan ka namo, sorry naputol ganina sa portion nga naigi pangutana si Attorney John. Regarding atong mga innovations or something new nga ma-expect sa mga nag-follow sa palaro updates Gian, na batay mga information about this? Okay. Attorney John, na mga pipila ka mga innovations nga gipa ilan usab. Gani for the first time, musalmot naman ang mga delegado gikan sa National Academy of Sports ingon man Philippine schools from the overseas. Adunay usa ka sport nga for the first time buhaton na sa palarong pambansa nga mao ang dance sport. Nga himuon na siya nga regular sport sa palarong pambansa. That is for the first time na usab. That's exciting Gian kay as we all know Cebu City is home to best in dance sports na diri daghan kay tag mga dance sports champions na. So and then so aside ana Gian sa pay mga lain nga atangan. Okay, aside sa, yes, given naman usab nga, dunay not only sa Cebu City will host the activities sa palarong pambansa, dunay mga venues on its neighboring areas. The Tri-Cities actually, no, ang mo andam na usab sa ilaha nga mga venues alang sa pipila ka mga sporting events, sama na lang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, din ipahigayon ang pipila ka mga basketball activities, and then adunay mga LGUs outside the Metro Cebu ang andam usab nga mo apagar usab kung isgutan man ang pagpahigayon sa mga outdoor activities, sama na lang sa Dakbayan sa Naga diin ni padangat man usab si di na padagot usab nga LGU nga andam usab nga i-host na sa ilahang dapit ang LGU Naga sa ubang mga outdoor activities kana kung adunay makitaan nga kanang ang kung dautan na gyud ang lakat sa panahon. So ang ato in fairness sa mga LGUs day and matay gitawag nga playing it by ears kay kung unsa pay mga kakulian andam usab nga moabag sanglit mao man usab tuod do ang nasabutan between the Tri-Cities o the Tri-City mayors ingon man si Governor Gwendolyn Garcia nga kung ato may numtuman nagpirmahan na gyud na sila daan para sa ilahang cooperation sa tingwa nga magmalampuson usab ang palarong pambansa. And doon na pay usa alang sa mga real-time updates ang Cebu City and DepEd lusad usab sa ilahang application, mobile application tuod sa palarong pambansa 2024 diin na nadiha ang medal standings and nasab diha ang mga updates
sa pipila ka mga sporting events ang makita kung kinsa man ang magmadaugon. And sa dihang ni agit ni sulod ta kadali dia sa Cebu City Sports Complex ang sa pagkuha sa accreditation, giandam na atuod ang halapad nga media room sa palarong pambansa diin na naidaghang mga monitors diha i-live stream ang tanang mga duwa via social media, via Facebook Live, ug diyan na makita sa mga monitors aron pagbantayan ang mga managlahing mga kalahukan kay simultaneous bagid na siya, Attorney John. Giyan, unsa sang orasa ang mga road closures o mga pag-usab sa rota, especially sa opening ugma, no, aron ma-advisean sa dang atong mga viewers kung asang mga dapita ang ilang angay likayan kung di sila gustong malangan. O sana na ang kanamang daan nga nagpalibot mismo sa Cebu City Sports Complex. So ang habig sa Cebu City Transportation Office, doon sila gipatuman nga road closure tomorrow, the earliest possible sa Martes sa buntag aron sa ingon masiguro na ang not only para mapatuman usab ang kaning rerouting sa pipila ka masakyan, ang ingon man masiguro usab ang kaluwasan since ang venue mismo sa Cebu City Sports Complex ubang adlaw hugot gyud nga seguridad ang ipatuman tungod kay dunay mga dagkong bisita aron sa ingon mamahimong hapsay ang pagbukas sa palarong pambansa. Mga usa sa mga gilauman nga sirad-an mo ang Osmeña Boulevard nga mo nay area dapit sa Cebu City Sports Complex, Mamalo. Kining this palarong pambansa hosting giyan, although na may mga lain pa mga DepEd events nga naa gyud sa Cebu, no, kay all roads lead to Cebu jud karon nga week because palarong pambansa is actually just one of the 5 DepEd events nga kasamtangang gihimo gipahigayon diri sa Sugbo. Unya unsa may message nato giyan sa atong mga officials, government officials ngadto sa mga publiko, sa mga Sugbuanon nga how are we expected to, although known naman ang Cebuano nga warm gyud sa mga bisita and hospitable, but unsa may mga final reminders alang natong mga Sugbuanon sa ilang pag-treat sa atong mga bisita? Ang gibilin man tuod no sa at mga LGU officials ngadto sa mga yanong Sugbuanon nga aside sa syempre abi-abihon gid nato ang mga bisita and sa higayon nga mananaw bitaw no sa mga sporting events sa palarong pambansa kay there are activities nga open to the public para malantawon ihatag yun ang loudest cheer ngadto sa tag-sa ka mga pambato ug labaw sa tanan kooperasyon ngadto sa publiko aron sa ingon sa kinatibuk-an mamahimong malampuson ang pagpaygayon sa palarong pambansa nga magsugod og mga adlaw og tapuson sa Hulyo 16 adlaw gyapon kana nga sunod kana nga Martes, Attorney John. Okay, unya sa side sa mga media, mga reporters, journalists nga nag-cover, for sure nga it's going to be a hectic week para natinyong tanan, para natong tanan nga mag-cover. Ready na good yung uniform. Ready na kuno imong uniform giyan. Naka-ready na kay para at least natay mga gi-instruct ang Malacañang nga kinahanglan proper outfit of presentable sabta og labaw sa tanan makasud gihapon ta bali musanong lang ta sa gitawag nilang mga restrictions, mga security protocols rather. Okay. Daghang salamat Gian sa imong updates. Makatotong latest alang sa Hello Cebu may buntag Pinoy, Gian Navarro, CCTN News. Okay, mao katong updates ha. So ugma, kung ako, whole day na lang ko magpalayuan. City Sports Center ka na sa Abeliana area kay napay BRT, napay mga bot, may pay magpuyoy. may untag dili lang unta mag-uwan partner. Kay aron dili mo exacerbate aron dili ta mapun-an ang atong stress ugma but aron sa dili sa luoy atong athletes kay opening baya nya aron di pud masayang ang giandam sa Cebu kay knowing Cebu maningkamot gyud na nya mo ana pa si Gov Gwen kibaw gyud ta nga maningkamot gyud nagnindot gyud kaayo ang welcome alang sa atong mga atleta.
Yes. O nya, welcome sad ninyo dinhi sa Cebu, no? We hope nga you will enjoy your stay. O nya, I hope sad nga way mga bagagleps nga magpahimo sa kahigayunan kay agkoy in town maluoy taon ta sa kanang mga bag-upang nakaanhi or first timers nga mobisita diri labi pa mga bata. Yes. Kay this is a good chance for us to make a good impression. So let's make the most out of it. Out of this opportunity. Yeah, and it will also lead to a lot of economic activity sa atong mga kaigsuonan labi pa sa mga ginagmay nga mga negosyante. Yes, and then ang kaning mga delegado inigbalik nila ngadto sa ilhang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan sa nagkadaiyang parte sa nasod, sila naman sadtoy mosulti sa kung unsa ka nindot ang Sugbo, and then hopefully from that mo lambo sa datong local tourism. Yeah. Saan na itong lambo? Wa naman tayo oras puti. Masang paglambo sa oras, attorney. So ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa daranggo. Ang bayad sa pagpakasala mo ang kamatayon ug ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing way katapusan nga na kang Kristo Jesus atong Ginoo. Roma 6:23. Tungod kay kita makasasala sa pagkatao pa lang nato gikan sa sabakan sa tunginahan, kita naisip ng mga patay. Sa Salmo 58:3 nagingon, ang mga dautan nagpabiling dautan sa tibok nilang kinabuhi. Bakakon sila, sukat silang pagkatao. Mabot kita dinhi sa kalibutan nga namatay sa atong mga sala o sa atong pagkinabuhi. Ipasagda nato ang sala na magpabilin ka nato. Tungod nini, way katarungan nga kita makapuyo sa kinabuhing dayon uban sa Ginoo. Kay wala man kita'y buhat nga makahimo natong takos alang nini. Apan salamat sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma kanato. Iyang giula ang iyang kinabuhi aron kita mabuhi diha kaniya. Walay si bisan unsa nga makatugkad ini maong misteryo. Dili kita takos ug igo lamang kita sa pag-ingon, Ginoo, salamat kayo sa imong gibuhat alang kanato. Usa kini katalagsaong grasya. Maigsoon, mo kini ang ulong nga naghatag kanato kinabuhi karong adlaw. Magampo kita. Lang itong namahan. Ang imong gasa way makatapong sa kabililhon nini. Ginoong Hesus, imong gihatag imong kinabuhi aron ako mabuhi. Daghang salamat sa imong gibuhat alang sa among kaluwasan. Amen. At samahan ng Anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa daranggo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, gatong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, and Sir Ferdy. Salamat. Thank you, Sir Ferdy. Salamat sa iyong papakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ug ako si Attorney John Destacamento. Uban ni ugma sa atong programang Hello Cebu. Maayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.